Maganda yung panahon ngayon, no? Today is Monday, Thursday. Yan. Monday, Thursday. May nabasa nga akong post kanina ng isang comedian, no? Ang sabi niya, kung may Monday, Thursday, bakit pag Monday, hindi siya tawag na Monday, Thursday? Day. Tama ba? Hindi. Bakit yung Monday hindi tinatawag na Thursday, Monday? Di ba? Nagets nyo ba? Basta nakakatawa yun. Natawa rin ako. Nag-comment ako dun eh. Yun. Medyo pag gantong panahon, no, pag gantong araw, yung mga tao dito sa Metro Manila pumupunta sa kanilang mga probinsya, no, para magnilay-nilay dahil Holy Week. So mga walang pasok at yung iba magpa-fasting, yung iba iwas cellphone muna, diba? Pwede yun, magnilay-nilay ka muna, no? So ako, baka bukas, Friday, wala kaming pasok kasi. Kaya baka hindi mo na ako mag-cellphone, hindi mo na ako mag-wifi, di ba? Iwas screen time muna ako, no? Yun, okay naman. Maganda yung mga gantong bagay para at least makapagpahinga yung mga tao. Kasi masyado na talagang lalo na, though every year naman may Holy Week, no? Pero kailangan talaga sa taon na mayroon tayong time na magnilay-nilay. Tama yun. Kaya ako ngayon eto, bukas, baka tumambay lang ako dito, sa loob. Lalabas lang ako saglit para bumili ng pagkain. Kwento ko lang sa inyo yung nangyari kahapon, no? Kagabi talagang medyo muntik na akong hindi umabot sa show. Kasi unang-una pag uwi ko dito, kinuha ko yung bedsheet ko kasi puro mancha nagbaha kasi dito. So puro mancha yung bedsheet ko sa gilid-gilid. So pumunta ako sa laundry shop para ipa-laundry. Mga hapon na yun eh. Pag uwi ko dito, mga bandang 6:30 na, mga ganyan, alas 6. Tapos, yun, inayos ko yung kachat ko yung ate ko at may ipapadala siya dito kasi nagpadala nga ng mga pasalubong ba tawag mo? Basta nagpadala from Dubai yung kapatid ko, no. Ito nga, may t-shirt ako ng Dubai. Paano ba makikita to? Hindi siya nadadown no? Yan, Dubai. Dubai yan, guys. So, yun, pinalalamove ng ate ko yung itong mga t-shirt ko dun sa bahay, sa Laloma, saka yung nanghiram din ako ng bedsheet ko, no? Kasi may bedsheet ako dun sa bahay, sa Laloma. So, pinadala ko dito. Ang dyan, kaya sinasabi ko muntik na akong hindi umabot sa show kasi yun nga, hinintay kong dumating dito yung package. Sobrang tagal. Yung delivery ng Lalamove, sobrang tagal. Hindi ko naman sinasabing mabagal yung Lalamove, no? Pero, binook siya ng alas 6. Binook siya ng alas 8. Nakarating dito ng 8:41, 8:45. So, 45 minutes siyang bumiyahe from Laloma to Cubao. Ayan na, mukhang nalalaman nyo na kung anong condo ko. So, 45 minutes. Ang nakalagay lang naman dun sa Binook, ang travel time is 25 minutes lang. So, iniisip ko kung baka huminto muna saglit tapos may kinuha sa
sa pinadeliver, 'di ba? Pero ano lang naman 'yan. Naisip ko lang naman pero hindi naman ako sure kung gagawin 'yan ng mga rider, 'di ba? Pero sa ibang bansa kasi may ganun no. Kaya hindi rin naman talaga maiiwasang magtaka talaga no kung bakit ganun yung nangyari. So, di ko na rin naman nung nakuha ko na siya. Ang matindi nito, ang tagal ko naghihintay sa baba. Ang show namin alas 9. So, dumating dito yung package 8:45. Inakit ko agad dito sa condo. Tapos bumaba agad ako. Wala, nilapag ko lang dyan sa sahig. Tapos sinarado ko, nilock ko. Tapos nag-elevator agad ako. Ang maganda kasi nito, no, ang talagang iba talaga si Lord eh. Tutulungan ka talaga niya. Ang galing kasi nung nakuha ko na sa driver yung Lala Move package, no. Edi dumiretso na ako sa baba ng building para mag-elevator. Ang maganda niyan, pagdating ko sa elevator, nakabukas siya. So para may kakasakay lang na tao doon. Hindi na ako naghintay na matagal. Diretso ako sa elevator. Tapos pinindot ko na agad yung tinap ko na agad yung card ko, no. So 38th floor. Yun. Nakarating agad ako dito sa 38th floor. Tapos nilagay ko na agad yung gamit ko. Tapos nilak ko na, bumaba na ako ulit. Ang matindi niyan, doon sa isang elevator, pagdating ko, bumukas. Walang tao. So nakababa agad ako. Sobrang bilis lang talaga, no. Kasi kung mahaba pila, malamang di na ako aabot sa show. Tapos chinat ko yung producer doon sa show na yon. Nasabi ko 9:15 nandyan na ako. Buti na lang ako yung headliner, no. So 9:15 naglakad pa ako from dito sa Cubao condo, naglakad ako sa sakayan ng jeep kasi wala akong motor, yung motor ko nasa office. So yun, naglakad ako, ilang minutes din yun, di ba? Sabihin na natin mga alas 9 o magna-9, basta magna-9 nakasakay na ako kasi pagdating ko dun sa kanto wala pang jeep na dumadaan eh. So yun, mga alas 9 nakasakay ako. Tapos ang galing talaga kasi yung driver ng jeep na nasakyan ko sobrang bilis mag-drive. Sobrang bilis. Grabe, sobrang bilis niya na talaga hindi na niya sinusunod yung yung lane niya, alam mo yun. Na parang kahit na solid line, lumalagpas pa rin siya doon para makasingit lang, ganyan. Yung matinding driver yun, pero pwedeng mahuli yun eh. Medyo delikado lang din, no? Kaya talagang tinitignan ko rin kung paano siya mag-drive, kung baka bumangga, di ba, para makailag ako, no? So yun, okay naman yung panahon kahapon kasi wala masyadong vehicle, no? Kaya napakabilis niya mag-drive. Para akong sumakay ng motor eh. Para ako nag-book ng motor, no? Kung mapapansin nyo, no, bakit ako nag-jeep, pwede naman ako mag-book ng angkas, ng Move It. Medyo nagtitipid po ako ngayon kasi talagang iniisip ko na yung gastos ngayon, no? Kasi nagbabayad ako ng condo eh. Ayun na nga, no, nung medyo papunta na ako ng Espanya, sinabi ko na sa producer na, sinasabi ko na Espanya na ako, i-road na ako, Lacson na ako. Ganyan. So yun, sinabi nung producer na pagdating ko daw, start na kami. So hinintay nila ako kasi ako yung headliner. Ako yung huling magpe-perform, no. So yun, pagdating ko, pagpasok ko, start agad. Galing, ang galing talaga. Thank you Lord. Sobrang matinding iba talaga kumilos si Lord, no. Hindi mo mapapansin talaga na kung kailan mo siya kailangan, dun siya magpapakita sa iyo ng tulong, no. Hindi niya sinasabi pero mararamdaman mo talaga eh, di ba? Imagine mo kung hindi ako nag-church.
siguro pagkatanggap ko ng package sa delivery, pagdating ko sa elevator, ang haba ng pila. Pagdating ko sa 38th floor, yung susi, hindi ko pa masuksok, no? Pwedeng ganun yung mangyari. Tapos, pag nung bababa na ako ng elevator, hinintay ko pa ng matagal, di ba? Tapos, habang naglalakad ako, may nabangga pa ako, di ba? O kaya, may mga nagre-reverse na sasakyan, kaya napapahinto ako. Tapos, pagdating sa abangan ng jeep, sobrang puno lahat ng jeep, di ba? Tapos yung driver, sobrang bagal mag-drive. No, isipin mo yun, no? Lahat yun inalis ni Lord. Yung mga obstacle na yun. Kaya ibig sabihin, tinulungan niya ako makarating. Imagine, no? Nakarating kasi ako doon 9:20 eh. 9:25, mga ganyan, 9:23. Pagdating ko, start na, no? Tapos ang galing kasi hindi na ako nag-practice talaga. Hindi ko alam kung anong isi-set ko. Hindi ko alam kung paano ko lalaruin yung audience. Basta ang nasa isip ko na lang noon kung ano yung maisip ko sa stage. Kung ano yung maisip ko habang hawak ko yung mic. Tapos ang galing kasi kahit hindi ako nag-practice, hindi ko inisip yung mga gagawin ko. Pagdating ko dun sa harapan, ang ganda ng performance ko, no? Ang daming tawa, hindi ako masyado na pressure. Ang linis ng isip ko, 'di ba? Kasi masaya ako eh. Masaya ako sa nangyari na kahit na ang dami kong ginawa, nakaabot ako sa show, no? Ang galing, napanood ko lahat ng mga nag-perform, 'di ba? Kasi kung masyadong late na ako, baka pagdating ko, ako na eh, no? Meron pang may time pa ako na nakainom ako ng, umiinom kasi ako ng Red Horse eh. Isa lang naman. At yun yung hindi ko masyado maiwasan eh. Pero na ako, patuloy-tuloy naman ako na nagbabago, no? Dati, siguro isang bucket ako uminom eh, kada show. Talagang naglalasing talaga ako kada show, pero ngayon isang baso, isang tubig, isang bote na lang, no? At yun, iba talaga kumilo si Lord, guys. Kaya kung ako sa inyo lumapit na kayo kay Lord na para bang wala kayong ini-expect na gagawin niya sa buhay mo, pero kasi lumalapit ka pa lang sa kanya, alam na niya yan eh. Alam na niya, may plano na siya sa'yo, no? So, yun, ka lang, huwag kang mag-expect na ganito ang gagawin niya kasi meron siyang ibang gagawin para sa'yo na mas ikabubuti mo, no? Galing talaga, sobrang ko dun, na parang na-feel ko yung blessing ni Lord talaga, no? Tapos yun, pagka after ng show, umuwi agad kami ni Erin. Kasi nanood si Erin, yung best friend ko. Nanood siya. Sabay kaming nag-jeep. Pabalik dito sa Cubao. Kasi taga dito lang din naman siya eh. Tapos sa Cubao, malapit lang din naman siya dito. Tapos yun, medyo nagkwentuhan lang muna kami sa Starbucks. Kasi may mga may mga hanash pa siya sa buhay, no? Kaya medyo kinikwentuhan ko siya, mga ganyan. At yun, okay naman. Maganda talaga yung nangyari sa akin kahapon. Pagdating ko dito sa unit, napagod din ako kasi napagod ako sa araw na yun. So yun, nakatulog agad ako. Sarap ng tulog ko, ang himbing. Nagising ako ng alas 8, alas 6, parang gano'n. Lang naman guys, no, na-share ko lang, no. Next time mag-share ulit ako, okay? Don't forget to subscribe to my YouTube channel. Thank you.